Ng Abril, diyan mas maganda ang ating sky. Mhm. So kasi sa astronomy ay kapag kami ulap, yan kalaban kasi ng astronomy yon. And Mhm. during this time, itong month na ito ay kokonti lamang ang cloudiness. So Okey. ito ay dineclare ng Global Astronomy Month na kung saan ang lahat ng mga astronomical societies, including Pag-asa as nasa top of the pyramid, Opo. ay nagko-conduct din ng tinatawag natin na celebration na yan. At dito nagko-conduct kami ng libreng pre-telescoping ba no sa Mhm. aming astronomical observatory. At kung sakaling hindi pa matutuloy dito sa aming planetarium ang aming renovation ay magkakaroon din kami ng libreng pre-planetarium show Mhm. dito sa Central Oaks. Opo, kakapunta ako diyan. Dapat lahat ng mga bata at Punta na. maging mga interesado sa pumunta diyan. Okay, kanina po may nangyaring pag-a-align ng mga planetang Venus, Neptune, Saturn at Mars. Tama ho ba? Mars, ano? Oo. Opo. Kaninang umaga, mga bandang 5 o'clock, kasi yung pinakamagandang obserbahan nito is 5 o'clock in the morning na kung saan bago sumikat ang araw. Kasi yung Venus medyo malapit yan sa araw. Pero before that, ay mauna muna sumikat yung Mars and then followed by Saturn and then ang Venus. Ngayon, yung tatlo na yan ay by naked eye observation na kung saan ay ang karagdagan dyan ay ang Neptune na kung saan ay kadikit supposed to be ng Venus. Kaya lamang, kung gusto nating makita ang Neptune ay dapat meron tayong kaukulang telescope o spatial tool kasi masyadong maliit masyado ang planeta na yan. Now, itong tatlong planeta na ito ay madadagdagan pa yan ng isa pang planeta. Kaya lang on the last week of the April na kung saan dahil mas mabilis mag-orbit ang planet Mercury. So sa last week of April, ang Venus, ang Mercury, ang Neptune at ang Saturn and Mars ay maaari pa rin nating makita. So ilang At araw dito po? yes, Yes, Angela. engineer. Ilang araw po ba tatagal itong sinasabing planetary alignment? At yun nga po, no, kasi dun sa iba na mga wala naman pong telescope sa bahay, 'di ba? Where can they go to be able to view this? Well, any place in the Philippines ay po pwede ito provided na clear ang sky at walang obstruction. Kasi lalo sa, let's say, na pinakamaganda dyan kung nando kasi may baybayin dagat. Kasi ang baybayin dagat, walang mga puno doon. So sa Manila Bay siguro pinakamaganda yan kasi or kung saan nakaharap tayo sa eastern side. Mababa lang masyado kasi ang planet Venus. So yun lang may kahirapan dito sapagkat ang kalaban natin dito at 5 o'clock o 5:30 may glare na ng sun o sunset glow. Oo. So itong tatlo na ito ay by naked eye ay makikita. Actually Yun ay naman pala. nakita ito the last time December 2022. Wow. At Opo. sa lahat ng mga naked eye planet ay bibihira ang 5. Ang kulang kasi dito ang Mercury at saka ang Jupiter. Opo. Ngayon, yung dalawa na yon ay sa 2040, around September, ay dyan makikita natin Yung magsasama-sama, tinatawag yan na conjunction of planet, 5 po. Sa ngayon po, ito pong mga naked eye na ito ay 3. At lalabas lamang po, magkaging 4 lamang po ito pagdating po ng katapusan ng Abril. Opo. Okay, 2 days sa April 8, engineer. May mangyayari din. Naked eye ka mo. Ay, Okay, yes. naked eye, hindi mo medyo pwede gamitin nagkaroon na, solar eclipse. isang pagkakataon ito para maklaro ko sa ating mga kababayan Opo. na ang April 8 total solar eclipse Opo. ay hindi po talaga makikita sa Pilipinas. Okay, At okay. ito po ay makikita sa mga sumusunod na lugar. Papunta po ito ng Mexico, United States at saka po Canada hanggang sa matawid sa Atlantic Ocean. Ang mga lugar pong yun ay kung saan yung mayroong eclipse track, yan po ang mga experience na tinatawag na total solar eclipse. Dito po sa atin ay malayo po ang position ng moon, hindi po natin makikita ang tinatawag nating total solar eclipse. Kaya pala, At yan wala po sa listahan ay, ng nagkakaroon ano. po na tinatawag na parang nagkakaroon ng circulation news na Opo. kung saan ay binibigyan po ng babala ang ating mga babayan na dapat daw po ay magsipaghanda at magkakaroon po ng 3 gabi na puro dilim. Uy! Which is, yun po isang malaking kalokohan. Oh. At yan po ay dinibang na po ng aming ng Pag-asa. Opo. Isa pang pag-debunk din po, Engineer Mario, paki-debunk nga din po itong mga mga naririnig din po natin or kung meron pong katotohanan dito, paki-explain din po sa amin. Kung wala, paki-explain din po. Kasi ito daw pong alignment ng mga planets recently ay nag-cause nitong paglindol at pagkakaroon ng tsunami warning sa different
different countries like us here in the Philippines, in Japan. What can you say about that po, Engineer? Wala pong kinalaman ang position ng mga planets dito po sa disaster na nangyayari dito sa atin. Yun. Sapagkat kung ang pinag-uusapan po natin, let's say na sila po ay nag-align, ang karamihan pong sinasabi ng ating mga babayan dyan o ibang mga tao ay magkakaroon daw po ng gravitational tag o yung pagbabataka ng mga gravity ng bawat planeta. Now, ang mga planeta pong nakikita natin, although ay para magkakatigit sa kalangitan from our own perspective dito sa Earth, yan po ay talagang may mga malalayo po yan, especially po ang Saturn. Ang Saturn po ay napakalayo po niyan sa Mars at saka sa Venus. Hindi po talaga po makaka-apekto ang mga planeta na yan kahit na po magdikit-dikit yan dahil nga po may kanya-kanya naman inclination. So yung pong pangyayari mga ganito ay siguro po yung pangyayari dun sa nangyari sa Taiwan is merely a coincidence lang po siguro. Correct. Pero wala po talaga na Wala participation yan. Oo, ng mga malinaw. planetang ito doon sa tinatawag natin na paglindol sa Taiwan. Ayun, malinaw yung explanation na yan, Mismo, oo. Oo. Kasi there was a piece on the Philippine Star a week ago na nabasa ko po yan, na sinasabi po that we are in a very unusual time. Earth is rotating a tad faster than it used to, so we may have to subtract a second from our world clocks, no? So, ano po ba ito yung tinatawag na negative leap second? Can you explain it to us po, Engineer? Okay. Ang leap seconds po kasi ganito po yan. Yung pong ating sinusunod na civil time ay ano po kasi yan yung po yung output na nanggagaling sa mga session clock. So physical clock po yon. Now, ang talaga pong tunay na sinusunod natin, yung tunay na ikot ng mundo. Yes. Now, yung pong ikot ng mundo na yan ay subjected po yan kapag ka po nagkaroon ng earthquake. So parang nagkakaroon ng tidal breaking. And from time to time, kinecheck po yan ng International Earth Rotation System. At pag na-detect po nila na ito po ay maaring kung sumobra o nagkulang ng 1 segundo, dadagdag po sila ng tinatawag na leap seconds. Para po makumpleto rin po natin yung tinatawag natin na paggamit natin ng tamang oras using the physical clock. So yung pong leap seconds na yan ay noong year 2000, halos 3 lamang po ang inintroduce. So yung mga ganyan ay para lang po marekon yung pong tinatawag natin na true rotation of the Earth na kung saan yun po ang ating sinusunod against dun sa physical clock na tinatawag na session clock, which is perfect po kasi ang tinatawag natin na napoproduce ng mga session clock. Pero po dahil nga po dun sa subjective po ang ikot ng ating mundo, kinokorek po lagi ang dalawa na yan. Para po yun magamit natin. Tinatawag po yan na coordinated universal time. Oo. So ngayon po, kailan po yung pag-correct po ngayon ng ng ating mga orasan? Ngayon taon ay po wala yun? pa namang instruction na magbawas. It's up to the International Earth Rotation System na kung saan yun po, kung sakali po magdadagdag sila either sa June po yan o sa December. Ayun. Okay. Sige. Ako, last question ako, Engineer, no? Siguro, Yep. maraming magtataka sa mga kababayan natin. At ito'y may kinalaman na rin siguro sa astronomy, no? Siguro, para sa kanya, ano kinalaman sa buhay ko niyan? Mababago ba buhay ko Mabubusog ba niyan ako dyan? ng negative leap second na yan? Parang, in the same way na, ano naman yung kung makikita ko yung Ursa Minor, yung Lyrid meteor shower, yung pag ng mga Hydra sextans, Antilia, etc. Ano ba yung Nosebleed na ako. ano ba mapapala namin diyan? Engineer, paki-infect po ang viewers natin ng kagandahan ng astronomy. Nagulat mo ako doon sa mga binanggit diba? mo mga constellation. Mas marami pa yata Napahawak nalaman sa ulo si Engineer. Hindi, naka-print out po dito. Anyway, actually, ang pag-aaral po ng mga yan ay during that time. Kaya nasa iba na po kasi tayo eh. No? Apo. Ang pag-aaral ng understanding natin sa astronomy mas mataas na kumpara sa dati. Yeah. Opo. Now, ito po talaga, ang pag-aaral po nito ay para lang po sa mga halos sa mga sex education po sa mga bata. Now, yan po ang mas maganda na mapag-aralan nila para kasi po ang changes ng ang technology ng astronomy napakabilis. Now, hindi pa rin natin na aalis kasi yung dating kultura natin na kino-correlate lagi ang lahat ng mangyayari sa kalangitan. Halimbawa nga po yung mga kultura na sinasabi kagaya po magkakaroon ng eclipse. Pinagbabawalan po ang lahat ng ating mga kababayan na lumabas, especially mga buntis. Yung po mga paniniwala. Yung pong paglabas ng mga sinasabi mga bulalakaw.
Yan po ay kapag daw iyan ay nakakita ka at nag-wish ka, magkakatotoong wish mo. So yung mga ganyan na event is a regular thing sa atin, pero dito sa ating mga kababayan ay nagamit nila yan. Wala naman masamang maniwala eh. Sapagkat yan, ang bilip, malaking bagay po yan eh. Tama. Opo. Okay. So, Alright. engineer, Sige. sa mga magulang, sa mga magbabarkada na magandang trip, alam nyo, para may iba naman, punta kayo ng mga planetarium sa Pag-asa, ganyan, at magkaroon kayo ng group tours, etc. Ang sarap pag-aralan ng mga ganyan. Totoo. Sabihin mo, geeky, pero Totoo diyan yan. nagsisimula ang imahinasyon. And sabi ni Einstein, imagination is more important than knowledge. Yon. Dadagdag ko pa rin, Lord, total nandito sa Global Astronomy Month. Apo. Ang aming opisina, ang Pag-asa Astronomical Observatory na kung saan yan po ay situated in the University of the Philippines, ay open po sa general public. Yun. At po pwede pong magpunta ating mga babayan doon para po ay makasilip sila. Every Wednesday po. Open po ang aming Wednesday. observatory in celebration of the Global Astronomy Month. Yung sa may UP campus po ito, Director. Opo. Yun. Yes. Okay, Direct. Yes, sir. Okay, Director, ako po ay Aquarius. Ikaw ano ka? Joke lang. Ilang beses nyo na-encounter yung ganyang mga tanong, Engineer? Magkaiba po Well, yun. Oh. Pag nalalaman nila... May karagdagan ako dyan sa tinatawag mo, nandun na tayo sa Zodiacs. Ano? Opo. Yan po kasi, positioning po kasi ng Sun yun. Nagbago na po yan, pero hindi po yung tinatanggap ng Zodiacs yan. Meron po tayong 13 zodiacal sign na tinatawag natin si Ophiuchus. Opo. Alam niyo po ba kung saan dumadaan ng araw? Kasi po pag sinabi Zodiacs, kaya nga po sinasabi ng birthday mo, kasi doon sa constellation na nandun ang araw. So pagdating ng birthday mo, hindi mo makikita yung constellation mo kasi background stars Kasi yun eh. nandun na siya. Now, yung sa akin po during the time, ako po ay Sagittarius. Opo. Ngayon, dahil nga doon sa tinatawag na nag-shift na ng konti ang movement ng Sun, mas mahaba na po ang tinatraverse ng Sun sa constellation of Ophiuchus. Kaya po ako ngayon, from Sagittarian, I became an Ophiocan. Oh. And then, Okay. and then yung pong tinatawag natin na Scorpio, ay halos sa linggo na lang dumadaan ng araw doon. Yun. Pero Ako. pero yun po ay hindi ginagamit sa ngayon sa Zodiacs Yes. sapagkat hindi po kasi sinama talaga nung dinevelop po kasi yung Zodiacs kasi may character po kasi and behaviors na nakapasok doon. Yes. Oo. Hindi po yan tatanggapin basta-basta. Oo, ibang Kaya po, mala. ang sinasabi ko lang, on a technical side, talaga po doon, positioning ng sun, doon po talaga dumadaan ng araw.